The example of Christ suffering. Kita nyo ha? Kung paano ipapabatid sa atin ang salita ng Diyos, kaya iisa tayong katawan. Okay? Kung bakit iisa tayo ng katawan at iisa ang kagustuhan ng Panginoon para sa atin. Pakinggan nyo. Slave. We are the slave from the Lord. Okay? Slave for what is good, for what is right. We are the slave. Be willing to serve your master. Okay? So alam natin na meron tayong isang master. Pero alam natin na kaya tayo nandito lahat is because of the Lord. Kaya ako nandito nagsisilbi sa Panginoon. Okay? Ngayon, alam nyo na inatasan ako ng Panginoon para dito. Okay? So, obey the Lord. Panginoon pa rin. Do with all respect. Amen. You should obey masters who are good and kind, and you should obey the master who are bad. One of you might have to suffer even when you have done wrong. If you think of God and bear the pain, this pleases to God. Tingnan nyo, tagalogin natin ha. Ang gusto talaga ng Panginoon ay ano? Pain, kasi dyan tayo binabali sa pride natin. Okay? Sa pride natin, pain talaga ang ginagamit to build your character na para i-humble ka niya kasi ngayon ang wisdom ay pride ngayon sa lahat ng tao. Tingnan nyo ha. Sapagkat pagpapalain kayo ng Diyos kung tinitiis nyo ang mga pagpapahirap kahit wala kayong kasalanan dahil sa nais nyong sundin ng kaloob niya. Ngayon alam nyo hindi, di ba, hindi, alam nyo nagkakameron kayo ng self-control, hindi kayo na ngayon hindi na yung araw-araw kayo nagsisina, katulad dati na ginagawa ng ating mga laman. Kita nyo ang sabi, dahil nais nyong sundin ang kaloob niya. Verse 20, mga kapatid, pero kung parusahan kayo dahil sa ginawa nyong masama, wala ring kabuluhan kahit iisin nyo ito. Ngunit kung pinaparusahan kayo, kahit mabuti ang ginagawa ninyo at tinitiis ninyo, ito ang kalulugdan ng Diyos. So kahit pag gumawa ng mabuti, anong masama, magtiis ka ng magtiis, pero masama pa rin ang walang kabuluhan. Pero kung nagtitiis ka mga kapatid, kung nagtitiis tayo sa paggawa ng mabuti at gustong iparana sa atin ng Panginoon ng pain, that is the way of the Lord to humble your soul. That is the will, the will of the living God to humble our ego, ang ating mga isipan sa kalayawan ng ating... Diba, natuto kang magmahal ng tama. Natuto kang magpakumbaba ng tama. Natuto kang, alam mo yun, minsan naano ka na hindi naman ako to eh. Hindi ganito yung ugali ko, diba? Kasi yan yung gusto ng Panginoon. Yan ang way ng Panginoon para i-humble tayo. Diba, mga kapatid? Kaya sinasabihan tayo kung pinarurusahan kayo, kahit mabuti ang ginagawa ninyo, at tinitiis nyo ito, kalulugdan kayo ng Diyos. Tingnan mo, kalulugdan. Christ-likeness nga to eh. Kailangan maging imahe talaga tayo ng Panginoon. Sa Panginoon po ha, sinampiga, pinatungan ng crown, ng tinik, hinampas-hampas, lahat ng masasakit, dinuroan, niyarokan, para siyang isang rosas na inapakan. Pero maniwala po kayo sa hindi, wala pong sumagi sa isipan ng Panginoon na masama. Sinabi yan ni Paul. Ni pag-iisip sa kapwa, hindi sumagi sa Panginoon ng masama. Pero tayo nasaktan lang tayo ng konting ganito, ang pag-iisip na natin ng masama sa kapwa natin ay sobra-sobra. Diba? Mga kapatid, ito na sinasabi ng Diyos, kung kayo ay pinarurusahan ng Panginoon dahil sa mabuti niyong gawa, take it. Kasi kalulugdan niya ng Diyos. Kasi gusto niya maging kaimahe kayo. Ang hirap, diba? Ito na yun, diba? Ang hirap mong, kasi namulat tayo sa isang sinful, makasalanang tao. Ngayon, dahil namulat tayo sa ganon, kailangan ng Diyos na baguhin yung ayaw sa'yo kasi walang ganyang ugali ang siyang makakarating sa kanyang kaharian. Kaya sinasabihan tayo, kung kayo ay pinarurusahan dahil sa mabuti niyong gawa, tanggapin nyo. Kasi yan ang kalugod-lugod.
sa Panginoon. Kaya kita niyo mga apostol, nung nakilala natin si Peter before, nung kasama siya ng Panginoon, hindi pa siya totally matured enough. Pero day by day, after crucifixion, pinadala ang Espiritu. Si Paul, Peter. Kita niyo si Peter, di ba? Biglang nag-grow agad si Peter kung mababasa niyo sa Acts. Kinaya ni Peter ang crucifixion also, na paano siya pinako. Marirealize natin mga kapatid sa isang banda na kung ang mga apostol noon ay ganun, ang ugali ay kaugali natin, di ba? Mga makamundong tao, magugulat kayo kung paano sila nalihis sa ganung ugali. It is Christ only who can do that. It is the Lord who can touch the heart of a person. Pag sinabing touch, hindi po ito yung emosyon ha? Hindi po emosyon to. Talagang espiritu ito at ang espiritu ang siyang gagalaw kung gusto mong ipagalaw sa salita ng Panginoon. Talagang may pagbabago, may proseso. Hindi siya emosyon. Holy Spirit is not emotion. Okay? Ano ang sabi dito? Magpatuloy tayo. Verse 21, mga kapatid. 21 na ba tayo? Verse 21. Ang mga pagdurusa ni Kristo para sa atin ang halimbawang dapat nating tularan. Palakpakan ng natin ang Diyos. Ang linaw. Christ-likeness. Ang pagdurusa ni Kristo para sa atin ang halimbawang dapat nating tularan. So kung naghirap ang Panginoon, iyon na yun. One body, kaya nga one body. So pag sinabing one body, makakaranas ka talaga ng persecution, kakamuhian ka ng mga tao sa mundo, sasabihan ka ng kung ano-ano, pain, mga masakit na salita. So kung nakaranas ang Panginoon, kaya nga one body, makakaranas ka kapatid. Okay? Pag hindi ka nakakaranas, nakakatakot yan. Sino yung Diyos mo? Okay, nakakatakot yan. Sino yung God mong yan? Okay? So, ang pagdurusa mga kapatid, verse 21, 1 Peter chapter 2, verse 21 na po. Ang mga pagdurusa ni Kristo para sa atin, ang halimbawang dapat nating tularan. Ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag para tularan natin ang buhay ni Kristo. Ma'am Rama, magandang gabi. Amen! Malinaw pa sa sikat ng araw at sa liwanag ng buwan. Malinaw mga kapatid na kaya tayo tinawag ay hindi sa ating kagustuhan. Kaya nga bumaba ang Panginoon dito para alisin ang iyong kagustuhan, ang iyong mga kaisipan, ang iyong desire. Okay? So kaya sinasabihan tayo, ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag. Para kilalanin ng Diyos. Para tularan ang Panginoong Hesukristo. Okay? Sabi dito, magpatuloy tayo. Verse 22. Hindi siya nagkasala o nagsinungaling man. Ininsulto siya, pero hindi siya gumamit ng insulto. Tingnan nyo. Pinahirapan siya, pero hindi siya nagbanta. Ipinagkatiwala niya ang lahat sa Diyos na humahatol ng makatarungan. Ito na yon, kaya nga faith Hebrews 11. Ang totoong may pananampalataya sa Panginoon ay alam ang kaloob ng Diyos. Alam ang whole counsel ng Panginoon. So mga kapatid, ininsulto ang Panginoon, pero hindi siya guwante. Pinahirapan siya, pero hindi siya nagbanta. Nung sinasampal ang Panginoon, sa whole council of religious people, dinala siya sa loob ng ng simbahan ng mga religious na tao. Dinala siya sa loob ng simbahan ng religious na tao. Tinanong siya, Jesus, di ba? Yeshua, are you the Son of God? Jesus answered, you will see the Son of Man in the clouds and you will be mourned. Iiyak ang lahat ng tao. Sinampiga siya. Dinuraan, pinagsusumpok. Wala siyang ginawa. Nakatingin lang siya sa lahat ng tao. Wait lang, naiiyak ako. Di ba? Ganun kamahal ng Panginoon ng tao kasi hindi siya pwedeng magkasala kasi siya lang ang way.
Iniyakan ko rin to eh. Iniyakan ko to. Lalo na nang binabasa ko. Yung luha ko mga kapatid, grabe. Nasabi ko, deserve ko ba yung awa ng Panginoon sa ganitong pagmamahal? Parang hindi ko kayang tanggapin yung awa niya. Nakakahiyang lumapit. Ang dumi-dumi ko. Ang dungis-dungis ko. Ininsulto ang ating Panginoon. Pero hindi siya gumante. Kaya, di ba, the way kung paano ko ino-insulto, kita nyo, hindi ako lumalaban. Hinahayaan kong masaktan ako. Para ihambol ako. Hinahayaan akong siraan ako kasi nga, kanya lahat ng vengeance. Hindi akin. Hinahayaan ko kasi walang sekretong hindi marireveal. Kaya mo ginawa yan kasi ayaw mo sa kaloob ng Diyos. Hinahayaan ko. Never akong nag-defend. Let it be done by your will, Lord. Amen? Kaya sinasabihan tayo, ipinagkatiwala niya sa Diyos ang lahat. So pag sinabing ipinagkatiwala, ano pa po tayo mga kapatid? Yun yung way natin, diba? Tularan ang Panginoong Hesukristo. Will. His will be done. Ngayon, ipinagkatiwala niya ang lahat sa Diyos na humahatol ng makatarungan. Verse 24, mga kapatid. Si Kristo ang umako sa mga kasalanan nating naipako sa krus para iwanan natin ang mga buhay na makasalanan at mamuhay ng matuwid. So sa madaling salita, dati tayong katulad ng mga taong lumalakad sa mundong yan. Disobedience. Ngayon, dahil tayo ay tinawag ng Panginoon, sinasabihan tayo na iwanan yung dati nating ugali, dati nating pamumuhay, dati nating desire. Kaya tayo sinasabihan na yung pako o yung bawat pako talaga guys, yung bawat pukpok sa kamay niya, bawat pukpok. Imagine ha, paa, gaano kalaki yung buto sa paa? Dalawa, ha? Pinagsama pa yun. Sa laki ng pako na ipinako sa kanya, na wala nang dugong lumabas. Wala na pong dugong lumabas sa kanya. Ang lumabas na po ay tubig. Sa sobrang ubos na yung dugo niya, sa sobrang wala nang mailabas na dugo, di ba, tinusok siya, tubig na nga ang lumabas. Why? Guys, mga kapatid, doon pa lang po sa paghampas-hampas sa Panginoon, nung may napanood akong documentary, ang isa pong balikat ni Jesus ay basag. Habang daladala niya ang cross, basag po ang isa niyang balikat at laylay. At ang paghampas po sa kanya noon, alam mo yung hampas na parang, yung may mga, ang pinakamasakit kasing pinanghampas sa kanya, yung may pako. Siyempre, pag inihampas, maniwala po kayo, even mga criminal that time, na nakasaksi sa nangyari sa Panginoong Hesus, sila mismo nagsasabi, even the criminal person hindi deserve ang ganong mangyayari. Eh kung ang kriminal ng tao, pag ginanon ay hindi deserve, ano pa ang Panginoon? Diba? Kung ang kriminal na tao, pag ginanon ay hindi deserve yung ginawa, ano pa ang Panginoong walang kasalanan? Diba? Yes, yung bigat pa ng cross. Ngayon, lumapit sa kanya si Mother Mary. Habang daladala niya mga kapatid, tingnan niyo ang pinababatid sa atin ha. Pagtitiis talaga to mga kapatid. Talagang pagtanggi sa ugali mo. Talagang aalisin ng Diyos ang lahat ng ayaw niya sa ugali mo talaga, sa pamumuhay mo. Kasi gusto niyang magtiis ka para sa proseso na gusto niyang i-build sa bawat isa. Tingnan niyo ha. Nang tinawag ng Panginoon, di ba, natumba siya. Hawak yung cross, di ba, habang naglalakad. Doon lumapit si Mother Mary. Ngayon, nag-flashback kay Mother Mary, yung nangyari, yung pagpapalaki niya sa Panginoon, ganyan-ganyan. Pero ang tawag niya kay Mother Mary is women. Women, behold, I will make new things again. Ang lahat ng aking ginawa ay papaguhin kong muli. Kita niyo kung gaano kamahal ng Panginoon ang tao.
Kaya mga kapatid, kung tayo ay nakakaranas ng alam mo yon, ng minsan ito ang iniisip ko eh. Kunwari, may pumasok na sa isipan ko na nahihirapan ako. Minsan, papasok dyan yung isa pa na thoughts na isipin mo yung hirap ng Panginoon. Biglang, ay, mabubuhayan ako na, okay, sorry po, Panginoon, patawarin niyo ako. Para kasing nagrereklamo ako eh. 'Di ba? Para kasing nagrereklamo ako. John 3:16, after John 3:16, ano po yung sinabi sa John chapter 3, 1:15? 'Di ba? After, wag kang tumalon sa John 3:16. Kasi may sinabi sa John 3:1:15. Anong kailangan mo munang nangyari? Bago ka maniwala sa Kanya, kung kilala mo siya. Kung kilala mo siya. Kasi hindi mo siya makikilala kung hindi mo kilala ang buong kaloob niya. 'Di ba? After John 3:16, bago ka maniwala, ano ang sinabi sa John 3:15? Pag tinanong ka ng Panginoon. O, 'di ba? Hindi mo alam. Seek ye His kingdom first. This is a whole counsel of the living God. Mahal niya ang tao at didisiplinahin niya ang mga anak na gusto niyang disiplinahin. Hebrews chapter 12, kasi kung hindi ka nakaka-receive ng disiplina, hindi ka anak ng Diyos. Okay? So, ang anak niya ay dinidisiplina niya ng tama at way, kasi ang ating Ama na nasa langit ay panghabang buhay nating makakasama. Amen? Sa mga kapatid, tayo ay sinasabihan na ang lahat ng yun ay tiniis ng Diyos. So, minsan kung tayo ay nakakaranas ng parang pag-give up, di ba? Dahil sa nararanasan nating kasamaan sa mundong ito, isipin nyo na ang Panginoon ay ang inisip ng Diyos nung siya ay nandito, yung future. Di ba? Yung future. Isipin nyo nung ang Panginoon ay bumaba dito, ang inisip niya yung kasiyahan after nun. So yun na yung iniisip natin sa bawat araw. Dapat may hindi na kayo papasok dyan na ayoko na nito, ganito, ganito. Hindi. Ang hirap. Struggle. Pero isipin nyo yung future pag nakasama natin siya. So sinasabihan tayo mga kapatid, tayo ay mamuhay na ngayon, dapat ng maayos at matuwid sa mata ng ating Panginoon. Dahil sa mga sugat niya, gumaling tayo. Peace na itama ang pamumuhay nyo. Para tayong mga tupang naligaw noon. Pero nakabalik na tayo ngayon sa Panginoon na tagapag-alaga at tagapagpantay ng ating buhay. Palakpakan natin ang Diyos. Mabuti po yung Panginoon, mga kapatid. Dinidisiplina niya ang mga anak niya sa tamang pamamaraan. Kaya bunga. Magkakatalo-talo. Okay? Bunga. Kaya nga niya kinurse ang fig tree. Sa bunga. Okay? So,